Yo, what's up mga kalano? Ganyan, nandito tayo at mag-iihaw tayo ng isda ngayong hapon. So ayan, dito nga ay nagpapa-apoy na tayo ng ating uling. Ayan, nag-prepare na tayo. Ayan na nga, umaapoy. Parang kanyang pagmamahal sa'yo, umaapoy. Ayan. umaapoy dahil kayo pa, pero nung iniwan ka niya, umaapoy pa rin, umaapoy yung ilong mo sa galit, umuusok sa galit. So ayan na nga mga kalanog, ayan, pinapaypayan na natin dito ang ating uling. Siyempre para naman ito ay lumiyab na, hindi naman sa ganon kaliyab, pero ayan, nilagay na natin ang ating screen sa ibabaw, ang ating ihawan, para naman ito ay uminit din at hindi dumikit ang ating isda na iihawin, diba? O diba, sana all may kadikitan. Ganito din talaga ako pag nag-iihaw mga kalano, para ano din, yung mga kalawang, diba, masusunog siya. Tapos nilalagyan natin ng tanglad. O diba, sobrang bango na. Kahit wala pang isda, pwede nang ulam ang usok. Mabango na sa tanglad. Ayan. Kasi minsan pag nag-iihaw kami, lalo na yung malaking isda, nilalagyan namin ng mga tanglad sa ilalim ng kanyang tiyan at saka mga kamatis. So dito nga ay nandito lang tayo sa gilid ng kalsada, nag-iihaw sa mismong harap ng ating munting tindahan. Ayan. So wala tayong masyadong space kasi sa loob, kasi nagre-rent lang tayo dito ng tindahan talaga. So dito din tayo natutulog at nagluluto, kumakain, lahat-lahat na. So naging kwarto na, naging tindahan pa. So ayan, dito lang tayo sa tapat mismo. So habang hinihintay natin ang ating tangla dito na masunog talaga at ang mga uling ay magkaapoy na lahat. So ayan, so kunting dasal na lang. Sa punto nga ito mga kalanog ay sobrang bango na ng usok, no? Nakakagutom na kahit tanglad pa lang yung niluluto natin, no? Kasing bango ng ex mo nung kayo pa, pero nung hindi na kayo, nako, ewan ko na lang kung anong amoy na niya. Kung gaano siya ka-gwapo nung kayo pa, pero nung hindi na kayo, sabi mo, minahal ko pala yung taong yan. Sinong relate dyan? Nako, kung saan na tayo mabot. Ayan na nga at malapit na tayong mag-ihaw. Dito nga mga kalanog ay na-flip na natin ang ating ihawan. So ayan, so sinigurado nating uminit talaga ang parte kung saan natin ilalagay ang ating isda. At ayan na ang ating napakahigante at nag-iisang iihawin, no? Isa lang yan at maliit lang na isda. So ayan, so isa lang ang ating ihawin nga pala mga kalanog, dahil dalawa lang naman kaming kakain. At alam nyo na kung bakit dalawa lang kaming kakain. Kaya enough na sa amin yung nag-iisang nag-iisang isda na yan. So ayan, ang bilis palang maluto. In just a split of seconds naluto na pala mga kalanog. So ayan na, so flip again para sa kabilang side na maluto. Ayan, nakakatakam na. At sobrang ingay na nitong aming alagang pusa, dahil naamoy na niya ang kanyang paboritong isda. So ayan, sobrang init ang panahon ngayon, kaya ingat-ingat tayo. Grabe, ito nga ay alas 5 na, pero sobrang tirik pa rin ang araw. So subukan nga natin itong ibilad, baka maluto itong ating isda. Baka nunid na to sa uling. Ayan na. So dito nga mga kalanog ay luto ng ating isda at ready na siya. Sinong ready? Ready to mingle. Ready nang kainin mga kalat. At yan lamang, maraming salamat sa panonood. God bless. Bye bye.